nga dali ra man siya misugot sa mga sugot niya atong demonyo. Baka kung si Karen, mao iyang giingon nako nga gusto kaniyang panalipdan. Pero, nahimo naman hinuon siyang espiya. Daghan daig nasaran si Karen, mahal. Ah, mahal? Daghan pa daig gitago si Karen aron mauwawan ko. Daghan pa ba? Ay, Sil anak, wa kay labot sa kadautan sa imong amahan. Nagkasabot na sad mo si Milan nga magpakasal. Busa ayaw mong padaog sa usalang kaintriga. Nakasiguro ko nga nadalang sab si Karen sa iyang kapakyasan. Mahal, may mo ba ano lang tagdas ka rin? Nagparamdam lang siya tungod kay nakita niya nga wa na siya ikabuga aron pagguba sa itong relasyon. Mahal, peace. Ayaw tugtiyong sa katao nga mahimong kutrapida haron mababagan ang atong mga damgo, ang atong mga pangandoy. Nagpaingon na ta sa katumanan sa itong mga damgo, mahal. Ato nang ipadayon, ha? Please, mahal. Sorry, mahal. Nakasabot man ko sa mga bati. Sobra lang ang imong kugmang rin ako, mahal. Tinungdan nga, sakitan ka sa sakit na kong kaagi. Pero, mahal, nakalabay ang sakit kong kagahapon nga wag na ko bati ang sakit. Ngano sakitan man ko nga nataw og nagdako man kong pobre. Sa akong pagdako, mahal, wag gyud nako tagamtama ang kalisod tungod kay do na mo ko'y nanay nga way pugong-pugong nga mihatag nako sa iyang pagmahal. Di ba, nay? Daoy, makahilak man sad tani mo, nak. Di ba tinuod, nay? Tinuod lagi. Busa, mahal. Ang gusto ko mahitabo ron sa akong kinabuhi nga i-enjoy ni na mo. Uban ni mo. Labi na gyud kon may sod na ang ibo sa bakan. Mahal. Sakit man kasayuran nga, doon na di ko mga ginikanan nga naghatag og kabulahan ako. Pero sobra sad ang kabulahanan nga gihatag ni nanay ilang sa akong pagdako uban niya. Mahal. Ayaw nagkagawal, ha? May pangandami ang maabot na itong kasal. Huwag ang pag-abot niya sa itong baby. Love you so much, mahal. Nga itong duha ka, love. Mauwi mo kapos na itong duha. Aron bisag unsay may tabo. Maunos man umubakyo. Kita pagyapong duha ang mag-inunupay. Ako, wa nakday ko ilabot. Nay, apil kapon ka. Kung maadlaw lang, kay ka nang mag-abiig, kami ramang duha sa kong mahal. Kay ipadayon mo na mo ang pagkumplito sa mong baby. Amaw gid kay kaanak ka kada. Reklamos nanay, oh. Gusto na kong sigit ang happy, nay. Mahal, ato nang lihok ko na ang umabot ng kasal, ha? Sure kid ka, mahal? 100% sure, mahal. Gusto mo tanaw ni nanay nga maggaon nga muhatod na ko sa altar. Ako ra di ay. Dili lang ka maghinam-hinam sa imong asawa nga labaw pang gwapa na ako. Pero may naman ako makitang mamustura nga akong misis, nay. Pero wapag ko makakita nimo nga maggaon. Mao nang dali una mo ni mahal nga among kasal. Aron makakita na gid ko sa akong nanay nga mugwapag samot. Hilo mo eh. Ang gusto lang na akong mahitabo ninyong duha. Ngayon yun akong hatagan og apo. Maayo ka ang gitulo ni Senyor Emilio. Nga paibugon ako ang pulis. Aron mo tabang pagpaikyas ni Senyor Emilio. Pero mahadlok naman sa kumusalig ni Senyor Emilio. Katulang yung isaan ako nga kung magpakita si Milan sa dihang nahimong bihag sinang ilang. Iyang pugson si Milan aron magpakasal na ako. Sa dihang ipakita si Milan, iya hinoon kong gipriso. Pero nakasiguro ko nga kung makaikyas lang si Senyor Emilio, iya ging na doon si Hazel sa iyang pag-ikyas. Kung mao na mahita po,
libre na si Milan. Og labaw pa kong libre alang kang Milan. Pero, kinahanglan hunahon pa na akong maayo. Kung sugot ba ko sa plano ni Senyor Emilio. O kinahanglang dalion ko sa pagplano. Kaya ibalhin na rabas siya sa syudad. Animal. Wa na gyud mo balik si Karen. Ligon. Ligon sa maning rihas da nilang gibutangan ako. Animal. Animal. Yan lang makaikyas ikaw gikan din eh. Matod ni Karen. Kaslo na si Hazel uban itong saop. Gagingandan og Milan. Dili ko kini madawat. Dili ko musugot! Lamay! Kinalang makaikyas ko din eh. Mahal, muadto na ko sa ilang attorney ha? Ako sa man, mauban ka? Ikaw lang, mahal. Maglimpy pa ko sa atong kwarto. Ayaw mahal. Di ko gustong mahago ka. Magtawa lang ko bulimpyo sa tambay, ha? Pila ramang good na. Ayaw lang lagi. Wa para ba ta may baw kung mapdos ka ba yun? Ako sa man mahal. Wagi matikdan nga may nagpanikat si Mutihan, ha? Wa kayo na matikdan? Unsa man, wa ka magsuka-suka? Wa gyud, mahal. Unya, wa ka mag-grave o manggang hilaw. Tulti kay ikat-kata na yung kag manggang hilaw. Ikaw gyud. Oh, ako gud. Ako gi mubuhat para gud na sa akong mga mahal. Ako gi mangunay. Unsa man ha? Ganahan ka ng mukaon og manggang hilaw? Wa palagi. Dili ka kumusulti dayon nimo. Okay. Pero kung doon na kay namatikdan nga kalainan, sultihi baya dayon ko ha? O lagi. Sige nalakaw na. Atuan na sa attorney. Kung malimpyugid ka, patabang lang ni nanay ha? Na, magpatabang na noon ko sa tiguwa. Saon, nagpausap ka magdali-dali ni atong gipuy-an good. Nga okay ra magyupumigda sa sahog nga kawayan pa. Sagdi na gud ko mahal. Doon naman mong ko ikagasto. Aw, hinuon. Nalipay lang sad ko nga giapila ni mo palit og foam si nanay. Dili na siya mapanuhutan. Abi na mo, mahal. Wagid ko masayo pagpili ni mo. Kay pinangga kay ni mo nga akong nanay. Dugay na ko nangandoy nga dunay masangpit nga mama o mami o baka nanay. Nya karon nga duna na gyud. Dili na ko gustong mawa pa siya. Nagpasalamat gyud ko sa Lord, mahal, nga si nanay mo gihatag na kong inahan. Sige na, mahal eh. Bag inahinay lang sa paglimpyo ha. Mahuman ka namig sa'yo ni attorney. Tabangan ti kaglimpyo. Limpyo na atong bahay. Inig-abot ni mo, mahal. So, ato na ko. Bye, mahal. Magpaabot ko ni mo, ha. Salamat nga niya ka, Milan. Basta makinalan ka ganit na ako, attorney. Digid ko maglangan. Mato ta karon sa BIR aron nga ma-declare yun nga ang asyenda. Imo na. Kay unsab day laing muangkon, attorney. Kinahanglan nga mobayad ka na gain tax sa BIR. Aron mabalhin na sa imungan ang titulo sa asyenda. Og niya mabalhin na sa kong nga, attorney. Yes. Attorney, kung makasal na miso kong mahal, mahimo sab nga ibutang na to ang iyang pangan? Of course.
Kay imo naman niya siyang asawa. Sige. Sige, attorney. Matutas BIR. Dili ka mahal ang gain tax, attorney. Doon ako ikaguling ng kwarta, pero nahadlo ko nga tingalig. Di ka paigo. May nakuha naman tang kwarta gikan ni Senyor Emilio. Katong nakuha ni Noy Butoy. Nalimod ka? Day. Di ka maakusahan nga nangawat ta, attorney? Imo ang maong kwarta, Milan. Okay, manlakaw na ta. Attorney, mupauli-un ako kay wakoy dang kwarta. Katulang ng kwarta nga gihatag ni Noy Butoy nga atong gamiton. Kung pananglit kuwang, aw mahimong ato balikon. Ang importante nga makapirma ka na isip tag-iya sa asyenda. Attorney, Oh, salamat kayo sa dako kayong tabang. Ngayon mong nahimo nga rin ako. dako sab og natabang si Papa sa imong kaso, Milan. Digid mo magmahay sa inyong natabang na ko, attorney. Digid mo magmahay. Labaw ming dili magmahay kung makuha mo na gikan ni Hazel ang mga lista sa bang negosyo ni Senyor Emilio. Kaya ang maong negosyo, iyang napundar tungod sa asyenda. Misaan man si mahal nga mutabang si attorney. Pero dilan ako siya dali-dalion. Ang uban magong negosyo, tuwa man sa libro sa iyang amahan. Tuwa kinis Manila. Nakasiguro ko nga anda mo tabang si Hazel nimo. Iyan ang ihatag ang tanang negosyo sa iyang amahan. Gikan na sa kasi mo abogado? Karen? Nakakita ka rin? Pag-agi na ako, mauwi mong paggawas gikan sa ila. Nabalhin na gyud sa imong pangan ang asyenda? Nga nang nanguta naman ka. Malipay ko. Malipay kang musumbong ni Senyor Emilio? Hello guys, ayan na doon nga ninyong hinuwaman nga pangandoy. Mga pita guys, mapipagmata. Kape siya guys with bahaw. Di mo kumukan og may good guys kung pangkape na sa gulan og bahaw kay kung puro lang kape acidic manggod kayo guys haplos na kay sa tiyan munang sa gulan ako bahaw.
lagi na lang akong pabutas na hindi daw pala. Ang mga rin anak, baka may iron deficiency ang mga kanya. Eto, try mo mag-sangobion. Sangobion, iron-rich multivitamin, clinically proven to help fight iron deficiency anemia. Life back on Sangobion. Saan paano yung resignation letter mo? Bakit di mo pa pinapasa? Siyempre, hinintay ko yung bonus. Ako, support ako sa inyo. Kung saan masaya, doon kayo. Ako naman, kung saan mabubusog, doon ako. Tulad nito, San Marino Corn Tuna. Kahit saan mang lugar pa tayo pumunta, hindi tayo magugutom. Open mo lang yung lata, tapos diretso sa ibabaw ng kain. Kaya ang sarap i-pair sa rice. For me, San Rice is life. In this video, we're going to explore some ghost towns and abandoned places in northern Montana. Most of them along Highway 2, but some of these places are remote locations. So let's begin. The first stop is going to be Kevin, Montana. There's still some residents who live here, but in 1977, the refinery closed down. That's when this once prosperous town began to fade. There's a couple of really cool gas stations right on Main Street. Probably haven't been used in decades. And there's this old caboose by Great Northern Railway. And of course, there's going to be some abandoned houses. This old grain elevator looks like it's about to collapse any day now. Now we're going to pass through Shelby, Montana to get back on the Highway 2. We're going to check out the town of Devon, Montana. I think there's only one family who lives here still. I really like this Farmers Union Oil Company gas station. And there's a couple buildings right on Main Street. When you're visiting rural locations in Montana, some of the railroad crossings are not controlled. There's about 20 trains a day that pass on this line. So if you come to an uncontrolled railroad crossing, look both ways. The next stop is Galata, Montana, and I probably said that wrong. This town seems to be a very popular ghost town, but I should also warn you, 10 years ago when I visited this town, the local landlord gladly pointed buildings out to me. This time, however, I was told to not trespass. I didn't enter the building, I was just standing on private property. It's probably turned into a little bit of nuisance for the landowners to keep having people enter their land. But if you stay right on Main Street, there's plenty to see. This was probably a grocery store. The next town is Joplin, Montana. It's definitely not a ghost town, but it's got a lot of really neat buildings to check out. This is the old grocery store. Over the years, this building probably hosted a whole bunch of different kinds of businesses. In pretty much every one of these towns we visit, you're going to come across the old cars and trucks. And there's the old gas station and auto repair service. Someone's still using this to store things. The only business that was open in town that I noticed was a restaurant and bar. And if you keep going to the other side of town,
there's this old abandoned high school. I don't think it's been abandoned very long, but it's worth checking out. They may still use it for some civic activities. And on your way into town, don't forget to check out the sign. Next up is Inverness, Montana. Most of the towns on this route have these old grain elevators. Inverness has about 3 of them. Some are still in use, but most aren't. This town was pretty small, but it still had a couple old abandoned buildings to check out, including this old hardware store. And this gas station. The next town is Rudyard, Montana. Definitely not a ghost town, but it's got some really neat places to visit, including the Sugar Shack. This looks like it's right out of the 50s. And if you go into town, they have a museum of these old vintage cars. I got here too early to visit, but I went behind the building and found a couple more to check out. This town is just fun to visit. I really enjoyed coming here. Main Street looks like typical small town Montana, with an old movie theater as well.